pagsisigaw, dadakilain, nagkumapaw sa piling mo. Ang kagalakan sa puso ko noon, ngayon, kailanman, Panginoon. Sasayaw, luwalhatiin, papalakpak, sisigaw, dadakilain, nagkumapaw sa piling mo. Ang kagalakan sa puso ko noon, ngayon, kailanman. Aawit, sasayaw, luwalhatiin, papalakpak, sisigaw, dadakilain, nagkumapaw sa piling mo. Ang kagalakan sa puso ko noon, ngayon, kailanman. Sa awit at sa sayaw, sa palakpak at sa sigaw. Sa sayaw, luwalhatiin, ang palakpak, sisigaw. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ito po ang Midweek Online Service at ngayon nga po ay September 29, 2021 at sa ganap nga po na ikapito ng gabi hanggang ikapito't kalahati ng gabi tayo po ay magsama-sama sa gawain pong online midweek na inihahatid po ng SUMC. At ito po ay mapapakinggan po ninyo sa SUMC page, SUMC GC, ganun din sa SUMC 108, sa GRG at sa mga different GC na siya pong pinadadala ng inyong lingkod. Ako po si Pastor Orly Leal at tayo po ay magsama-sama ng kalahating oras
na kung saan makikinig po tayo ng salita ng ating Panginoon o ang ating pong araling teksto, gayon din ang maiksing mensahe at dalawang handog awit po na request po sa atin at tayo po ay tutungo sa panalanginan at ang pagbati po at announcement. So tayo ho ay magpatuloy sa pamagitan po ng pakikinig ng aralin ngayong gabi. Ang ating pong ginagamit na aralin ay siya pong binasa po ng Sunday sa lectionary reading at ito po ay bahagi po ng Old Testament reading. At ito po ay matatagpuan sa aklat ng Esther, Kabanatang 7, talataang 1 hanggang 6 at itutuloy po natin sa talatang 9 hanggang 10 at ipagpapatuloy naman po sa Kabanatang 9 hanggang 20 at 22. Ito po ay hango sa magandang balita, Biblia. Si Haring Xerxes at si Haman ay dumalo sa ikalawang handaan ni Reyna Esther. Habang sila'y nagiinuman, itinanong ng hari, "Reyna Esther, ano nga ba ang hihilingin mo? Sabihin mo at ibibigay ko sa iyo kahit ang kalahati ng aking kaharian." Sumagot si Reyna Esther, "Kung inyo pong mamarapatin, mahal na hari, nais ko po na sanang hilingin na ako at ang aking mga kababayan ay inyong iligtas. Sapagkat kami po ay ipinagbili para patayin at lipulin. Kung kami po ay ipinagbili upang maging mga alipin, magsasawalang kibo na lamang po ako at hindi na kayo gagambalain pa. Subalit kami po ay nililipol na." Itinanong ng hari, "Sinong may pakana ng mga bagay na ito?" Sumagot si Esther, "Ang aming kaaway at taga-usig, ang masamang si Haman." At si Haman ay nangatog sa takot sa harap ng hari at ng reyna. Pagkatapos sinabi ni Harbona, isa sa mga eunuko ng hari, "Nagpagawa na po si Haman ng isang bitayan para kay Mordecai na nagligtas sa buhay ninyo. Mahal na hari, ang taas po ng bitayan ay 22.5 metro at naroon sa tabi ng kanyang bahay. Doon siya bitayin, utos ng hari." Binitay nga si Haman sa bitayang ginawa niya para kay Mordecai. Pagkatapos, napawi na ang galit ng hari. Ang pangyayaring ito'y isinulat ni Mordecai at sinulatan niya ang lahat ng Hudyo, malayo man o malapit, sa kaharian ni Haring Xerxes. Ipinag-utos niya na ipagdiwang taon-taon ang 14 at 15 araw ng 12 buwan. Itatangi ito ng mga Hudyo sapagkat sa mga araw na ito nila nalipol ang kanilang mga kaaway. Sa mga araw na iyon, ang kalungkutan nila ay naging kagalakan at naging pagdiriwang ang kanilang pagdadalamhati. Sa mga araw ding iyon, nagbibigayan ng mga pagkain at namamahagi ng mga regalo sa mga dukha. Ang salita ng Diyos para sa kanyang bayan.
Ang inyong mga talatang narinig ay buhat po sa kasaysayan ni Esther. Sa mga sumusubaybay nga po, tuwing araw po ng Miyerkules, sa mga nakalipas ay ating pong pinag-aralan naman ang aklat ng Kawikaan, ang buhay ni Solomon, gayon din ang buhay ni David. Ang ating pong ginagamit ay nagpapatuloy, ayon sa pagkakasunod-sunod, batay sa lectionary readings. Tayo po'y magkaroon ng kaunting pag-aaral buhat sa binasa po natin. Sabi nga, Esther is one of the greatest heroes of the Bible. Nabibilang at natatangi itong si Esther at kinikilala bilang isang dakilang bayani sa Biblia. Siya po'y matalino, maganda, at maingat. At sa pagkakataong yun, dahil sa katangian niya yun, a good guys win in the end. Ang istorya po ni Esther ay isang pag-aaral patungkol sa kapangyarihan. Sabi nga, ang hari, the king has institutional power and coercive power. Very powerful nga po at masugid na pinatutupad nitong haring ito sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihang tinanggap. Ang hari, sabi nga rito, the king can pretty much do and he does anything he wants. Katangian po ng hari yan, na kung saan ay anuman ang gustuhin niya at anuman ang gusto niyang gawin, ay gagawin niya. Samantalang magtungo naman tayo kay Haman. Haman, an evil-minded advisor to the king. So medyo kakaibang ugali nitong advisor na ito na pinili nitong hari na may pangalan nga pong Haman. Malalaman natin bakit siya ay tinawag na evil-minded. At siya nga po ay may posisyon, may kapangyarihan. He is an insider and he uses his access to the king. So dahil nga po siya ay may kapangyarihan, may power, siya po ay merong tuwirang access dito po sa hari na ito na sinasabing na kanyang pinaka-head, At sabi din dito, minamanipulate niya, the key, sabi rito, his access, sinasamantala nga po niya yung kanyang labas-pasok, at dahil dito, his access to the king, to manipulate the king into doing unnecessary evil. So yun po yung trabaho nitong si Haman. Magtungo naman tayo kay Mordecai. Mordecai, Esther's relative. So may relation po itong dalawang ito. Mordecai exercised the power of civil disobedience. So pagka po sinabing may kapangyarihan din siya, may ginagawa po siya na sa mga tinatawag na civil disobedience, meron po kasing rules, may mga patakaran, pero hindi po niya yung sinusunod. Itong si Mordecai. He stands up for what he believes. Tumitindig itong si Mordecai kung ano ang kanyang pinaniniwalaan. He stands up for what he believes when he refuses to stand up in respect. And Esther has the kind of power na kung saan we confer on the others because of their personal
attributes. She is handpicked by the king because of her beauty and grace. So ganun po yung kultura, nabighani itong hari at isa si Esther na pinili sa marami upang gawing reyna. Dahil sa kanyang katangian na may kagandahan or beauty and grace. We see how these various kinds of power get played out. So, yung mga kapakapangyarihan, kung paano ito nakikita natin doon po sa istorya nitong si Esther, si Mordecai, si Haman, at saka yung king. In the end, the king is merely a pawn. Medyo may kaugnayan po sa chess. Para nang naglaro na parang lumitaw na itong pong king ay naging isang pawn. Bakit nga kaya? Haman is hung on his own gallows and Esther lives on us a hero of the faith. So sinunod po niya itong si Esther. At naging sunod-sunuran po siya bilang hari. At ang nangyari kay Haman, doon sa kanyang ginawang bitayan, doon siya binitay. Dahil doon sa kanyang kasamaan na ginagawa niya sa mga Israelita at sa buhay ng mga angkan at lahi nitong si Mordecai at saka ni Esther. Ngayon itong pangyayaring ito, yung naganap na bitayan, yung naganap na pagpatay kay Haman at pagtugon ng hari doon sa kahilingan ni Esther, ito po ay naging isang pagdiriwang para sa mga Hudyo. At ito nga po ay nabasa na natin sa mga talata. Kaya ito ay taon-taon nila na ipinagdiriwang. At ito'y pumapatak sa buwan po ng Marso sa ating kalendaryo. Pero iba po yung calendar nila. Pero pagkadating po ng buwan ng Marso sa atin, sila po'y nagse-celebrate. At ang sabi nga rito, ito'y tinatawag nila na the Feast of Purim. To remember her story. So sineselebrate po nila yung pong Feast of Purim at para po gunitain, alalahanin ang kasaysayan nitong si Esther. Ang isa sa maganda pong pangyayari dito tungkol kay Esther, that this is one book, kagaya daw po ng Ecclesiastes, which people have said doesn't belong in the Bible. There isn't much mention of God in it. So, hindi masyadong natutukoy, nababanggit ang Diyos sa aklat. Ngunit, sabi rito, give this one to the Holy Spirit for Esther. Certainly belongs in the Bible. At ngayon nga po, ito nga po ay may katotohanan na kung saan there are politics all over the world, even in the church, just as there is politics everywhere in life. So ang politika ay hindi nahihiwalay ang politika. Kahit na anong organisasyon, kahit na anong samahan yan, institusyon, association, basta isang samahan, ay hindi nahihiwalay dyan ang mga politika. Esther remind us that power of all kinds can be used for good or evil. So, pinapakita po sa kasaysayan ng aklat ni Esther na ang kapangyarihan ay pwede pong gamitin sa mabuti at sa masama. Nakita nyo ang ginawa nitong si
Haman. Sinamantala niya ang kanyang kapangyarihan at gustong-gusto niyang lipulin ang mga Israelita. Pero dahil, sabi nga natin, ang Diyos ay naglagay kay Esther para doon sa maging reyna at siya yung nagsilbing tagapagligtas. So ginamit ni Esther ang kanyang kapangyarihan para sa kaligtasan ng kanyang mga kababayan, na kung saan itong si Mordecai naman ay meron po siyang ginawang kabutihan na hindi ho halos nabigyan po ito ng kaukulang apresyasyon kung ating pong babasahin doon sa mga kasaysayan. Ngayon, balik tayo dito kay Haman na talagang kakaibang ugali. Meron na siyang posisyon, meron na siyang kapangyarihan, binigyan na siya ng pagkakataon ng hari, pero ano ang ginawa niya? Sinamantala niya ang kanyang kapangyarihan. Kaya ang kapangyarihan nakakalasing. Kaya gamitin natin ang kapangyarihan kagaya ng matututunan natin kay Esther. Ito'y magagamit sa kabutihan at ito'y magagamit sa kasamaan. Nakita nyo ang ginawa ni Haman? Gumawa na po siya ng pagbibitayo ni Mordecai. Pero ano nangyari? Doon sa ginawa niya, yung palang ginawa niya, yun din po pala ang kanyang magiging hahantungan ng kanyang kamatayan. So, marami tayong matututunan sa bagay na ito. So the story of Esther has so much to teach us. Marami po. It is about our dark side. Maaaring katulad tayo na nasa panahon ng kadiliman, o mga pagsubok sa buhay, about how we use and abuse power. O kaya naman, maaaring tayo yung tao na kung saan ay ginagamit sa pang-uuabuso yung kapangyarihan. Tungkol sa kasamaan, about the evil that people do to one another. And yet, it also teaches us about how the ends participate in the means, encouraging us with the hope that good triumphs in the end. So nakikita ho natin na yon, na sa pamagitan ng kasamaan, sa bandang huli po, ay meron pong pagkatalo yung gumagawa po ng masama o nagpaplano ng masama sa kanyang kapwa. May we stand on the side of the good, tayo tumindig do sa kabutihan, or refuse to stand when to do so would justify evil. Glory to God and Jesus. Dagdagan nawa ng Diyos ang ating kaalaman patungkol sa ating pong aralin. At tayo po ay makakapakinig, bago po tayo tumungo sa panalanginan, makakapakinig po tayo ng awit na inihanda at request po ni Leitay Ting at saka po ni Marivic Marcelo Anore. Pakinggan po natin ang Because He Lives and Blessed Assurance. God sent His Son, they called Him Jesus. He came to love, heal and forgive. He lived and died to buy my pardon. An empty grave is there to prove my Savior lives. Because He lives, I can face tomorrow. Because He lives, all fear is gone. Because
sweet to hold a newborn baby and feel the pride and joy he brings. But greater still, the calm assurance this child can face uncertain days because he lives, because he lives. I can face tomorrow because he lives. All fear is gone because I know he holds the future, and life is worth the living just because he lives. And then one day I'll cross the river, I'll find life's final war with pain. And then as death gives way to victory, I'll see the lights of glory and I'll know he lives. Because he lives, I can face tomorrow. Because he lives, all fear is gone. Because I know he holds the future, and life is worth the living just because he lives. And life is worth the living just because he Blessed assurance, Jesus is mine. Oh, what a foretaste of glory divine, heir of salvation, purchase of God, born of his Spirit, washed in his blood. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. Perfect submission, perfect delight, visions of rapture now burst on my sight. Angels descending, bring from above echoes of mercy, whispers of love. This is my story, this is my song, praising my Savior
is at rest. I and my Savior am happy and blessed, watching and waiting, looking above, filled with His goodness, lost in His love. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. Praising my Savior all the day long. Ang inyo pong napakinggan ay Because He Lives at Blessed Assurance, at yan po ay request po ni Lay Taiting at saka po ni Marivic Marcelo Anore. So, kayo ho ay patuloy na nakikinig po sa Midweek Online, hatid po ng SUMC. At tayo ho ngayon ay nasa panalangin na po na bahagi. Tayo po yumuko at dumulog tayo sa Diyos. Dakila at makapangyarihan Diyos, sa pagkakataong ito, manapos po kami makapakinig ng mga salita sa Biblia at pagbibigay ng ilang kaunawaan na matututunan namin, kasama po ng pakikinig sa awit na ni-request, ay nawa ito'y nagdulot sa amin ng malaking pagkaunawa at patuloy niyo po kaming dagdagan, lalo na po sa aralin na amin pong natutunan. Lahat naman po kami ay meron pong angking authority o kapangyarihan, at ito po'y wag naming abusuhin, kundi magamit namin sa kabutihan. O Diyos, inaamin po namin kami makasalanan at hindi po kami karapat-dapat sa iyo sapagkat kayo banal, kaya patawarin niyo po kami. Humihingi kami ng tawad sa aming mga nagawang pagkukulang sa isip, sa salita at sa gawa. At sa pangalan ni Jesus, kami po inyong patawarin upang kami malayang makadulog sa iyong banal na presensya at sa trono ng iyong biyaya. Kaisa ko po ang mga nakikinig na mga nasa tahanan. Salamat sa kanila. At nawa magkaisa po kami na kahit sa pagkakataong ito ay kami mag-unite by the Spirit. At sa pagkakataong ito, una po namin tinataas ang buong kalalagayan ng buong sandaigdigan. Itinataas po namin ang sitwasyon, bunga po ng umiiral na sakit na 1 taon na mahigit na po, halos magdadalawang taon na po. Ngunit hindi po kami nagsasawang dalhin ito. Marami na po na apektuhan at patuloy po kami dumudulog na nakikiusap. Patuloy niyo po kaming abutin at patuloy niyo po kaming tulungan. Pagpalain niyo po ang lahat ng bansa. Pagpalain niyo po ang lahat ng tao. Gayon din ang mga pinuno na silang naatasan upang pamahalaan. At naway maging lingkod silang tapat. Maramdaman at maranasan ang totoong paglilingkod na sinasabit pagmamalasakit na walang itinatangi. Hindi panahon ng bangayan, sa panahon ng kalalagayang ito, lalo sa Pilipinas, kundi panahon upang magsama-sama at pakinggan maging ang iba para po sa ikaayos din ng aming bansang Pilipinas. Gayon din sa ibang bansa na unti-unti na po silang nakakaangat sa kalalagayang ito.
Dalangin po namin, O Diyos, ang ekonomiya ng bawat bansa at ang mga resources ng bawat individual, bawat pamilya upang may pantusto sila sa pang-araw-araw na gastusin at mga pambayad sa mga pananagutan, Panginoon. Dalangin din po namin ang mga may sakit, anumang uri, kagalingan ay mapasa kanila, kapayapaan ng isip at damdamin kasama ng pamilya. O Diyos, tulungan sila, tulungan namin sila sa abot ng aming mga makakaya. Dalangin din namin ang mga doktor, mga nurse, mga crew, mga staff, ang mga public hospital at saka po mga private hospital na sila po ang nagiging pangunahin, O Diyos, upang kalingain. Hindi man, O Diyos, sa usapin ng pananalapi, kundi sa usapin ng paglilingkod. Dinggin mo, O Diyos, ang aming pakiusap na ito, kasama't kalaki po ang aming dalangin sa aming mga sambahayan, sa aming mga pamilya, sa aming mga pangangailangan, pang-araw-araw. Salamat sa trabahong kaloob mo. At abutin at tulungan din, O Diyos, ang mga wala. Magkaroon din sila ng kanilang pagkakakitaan. Dalangin namin, O Diyos, ang proteksyon sa bawat isa, lalo na po sa umiiral na health protocol pa din dito sa aming bayan, sa aming bansa. O God, sabi nga ang kaaway ay hindi nakikita. Bigyan niyo rin po kaming panlaban sa sakit na ito na hindi nakikita. Pagkalooban niyo po kami ng spiritual body shield, spiritual mask, spiritual face shield, even spiritual vaccine. Tumaas ang aming immune system. Marami na po ang nagpabaksin. At marami pa rin po ang hindi. O Diyos, ang pamilya po namin na nasa ibayong dagat, na nananirahan doon, dinadalangin namin sila. Kasama na mga nagtatrabaho sa iba't ibang bansa, mga OFW, at mga iba't ibang rason ng kanilang pagtungo doon. Kasama po ang aming mga seafarers. Samahan sila at ingatan doon sa pansamantalang pagkakalayo-layo ng mga pamilya. Kayo ang mag-ingat sa kanila, kayo po ang mag-ingat sa mga pansamantala nilang iniwan ng mga pamilya at kamag-anakan. Dalangin din namin ang mga pamilya namin sa probinsya at sa mga ibang bayan. O Diyos, tinatalaga po namin sila. Sa bawat araw, ingatan kami. At palagi niyo po kami samahan, O Diyos. Kalaki pang amin dalangin sa mga sumusunod, Panginoon. Hangad namin ay kagalingan sa kanila't kalakasan. Kay Wilson Marbilla Sr., kay Maria Victoria Marcelo, kay Danny at Nerly Loteiro, kay Tatay Isidro Anore, kay Gemaline Antonil, kay Rodrigo Comendador Sr., kay Marvin Manuel, Patsy Manuel, Pastor Pablito Pulyantes, kay Edmond D. Tablan, kay Magdalena Taiting, kay Kim, kay Ryan Shen Aragones at kay Paulo, kay Pastor Sonny Ona, kay Lay Taiting, kay Joel Pasang, kay Melissa Anoris Concern, para patuloy kay Kim na kagaling at kalakasan. Ganon din kay sa mag-ina na patuloy na idinadalangin niya. At kagalingan para sa patuloy na kagalingan po sa mga pamilya Colyera ng Lilu, Laguna. At ang proteksyon and provision doon po sa kanyang hinihiling para sa iba na makapag-abroad at makapag-put up po ng business. Para din po sa kanya nalalapit na exam. Para din po kay Talia
at sa midterm po ni Tin. Para po kay Tita, kay Regino Sapanta. Ganun din kay Pastor Arnold Sembrano, kay DS Pastor Dexter Ceballos ng STP Pace, at sa patuloy na kahilingan ni Mary Ann Villanueva. O Diyos, pagalingin mo tulungan ang mga pangalang binanggit namin. Mata mo nila ang kalakasan, kagalingan, at tulong buhat sa iyo, O Diyos, at sa aming lahat na kahilingan sa pangalan po ni Jesus. Ito ang aming panalangin. Amen. Salamat po sa nakiisa sa panalanginan, at meron po mga ilang announcement. Atin po itong pakinggan, at kasunod na po ang ating pagbati sa isa't isa. Sa October 10 po, meron pong council meeting ang SUMC. Gayun din ang abangan po natin ang atin pong magiging kalagayan ng protocol sapagkat hanggang 30 po ang MECQ. At kung sakaling lumuwag na po, magkakaroon na po tayo ng face-to-face, kasama na rin po ang online. Ipag-pray po natin yan. At patuloy natin na kinikilala ang paglilingkod na ginawa ng outreach para sa mga bata. Salamat po sa mga tumulong upang maging matagumpay po ang gawain sa bata, na nakapaglingkod po tayo ng 209 na mga bata sa iba't ibang area, sa Nabota, sa Quarry, sa Purok 7A, tsaka po sa Lalangan. So, next Saturday po is October na po, at meron na po tayong lulutuing spaghetti para sa kanila. Sahog na lang po ang kailangan ang sasagutin na lang po ng simbahan. At sa mga gusto pong tumulong, bukas po ang ating outreach, bukas po ang ating iglesia. Makipag-ugnayan po kayo kay Ate Didang at sa inyong lingkod at sa ibang pamunuan. So, pagbati po, belated kay Sandra Cruz noong 27, kay Alisa May Loyola noong 28, kay Margie Distor noong 28, at sa ngayon pong araw na ito, kay Jacob Sacanle, happy birthday, kay Rachel Senko bukas, at kay Ken Jan Anore. Gayon din sa October 1, kay Nerlita Lotero, at saka po kay Tricia Nicole Vital. So, nais din natin ipahayag ang gaganap po ng mga host po sa darating na Sunday. Ang kabataan po ay tinatawagan po si Erich Ilagan bilang liturgist, si Jonalisa Ditablan, Janaline Ditablan, at si Jeremy Ilagan and Francis Vital. Kayo po ang gaganap po, at sana po dumating po tayo ng maaga, at tayo po ay nasa gawain po pagka po first Sunday, tayo po ay contemporary, at alternate po yan, traditional, contemporary, traditional. So, paghandaan po natin ang gawain ito, at sa ngayon ho, tayo ho ay batiin natin at kilalanin ang mga bumabati po sa inyo, sa akin at sa atin. So, kilalanin natin. Ayan po. Binabati natin si Glenny Campomanes ng Antipolo, si Francis Vital Estrada, na kasama po natin ngayon, na siya po nag-a-assist sa akin. Salamat sa kanya. Kuya Francis, isa po siyang kabataan. Kay Giselle Mitch Alidranmin, si Michelle po ito, Mirandilla. So, si Seb Gonza Benadas, magandang gabi po sa inyo sa Tanay. Si Marivic Marcelo sa Cardona, si Normal Yulyoda ng Taytay, si Jenny Anore ng Cardona, si Alisa Bakay Panso, ng Binangonan, Opel Anore ng Binangonan and Cardona. So, okay. Pwede po ba akong sumali sa group ng Subay? Pwede po. Yung kay Seb Gonza Benades. Pwede po. Open po ang ating page. Naka-public na po. At ito po ay hatid po ng Subay United Methodist Church sa lahat po. Wala po tayong tinatangi. Kay Ryan Shen Calderon Aragones at kay Lay Vital Taiting.
So, salamat po sa inyo, sa mga likers din po. Maraming po salamat. At tayo medyo overtime na po ng halos 15 minutes. Kaya po sa pagkakataong ito, bago tayo maghiwa-hiwalay, ay atin pong tanggapin ang masaganang biyaya at pagpapala ng makapangyarihan Diyos, Ama, Anak, at Banal na Espiritu Santo. Magandang gabi po sa inyong lahat at ito po ang inyong lingkod, Pastor Orly Leal, at magkita-kita po tayo at magkarinigan po tayong muli sa darating na Miyerkules sa Midweek Online na hatid po ng Subay United Methodist Church. At ito po yung mapapakinggan po natin sa SUMC page, SUMC GC, SUMC 108 at sa GRG. Muli po, magandang gabi po sa inyong lahat. Magandang gabi po. God bless you all. Pahabol na pagbati kay Tatay Sidro, Nanay Imang at saka Ate Mat. Magandang gabi po sa inyo. Gayon din kay Ate Nerly at saka po kay Tatay Daning. Magandang gabi pong muli sa inyo. Sa libong pangitain, natatangi ang pinagpipitagan natin. Kahit pa man sa sari-saring awit, pinagpupurihan mga isang langit. Kahit paman sa bilang ng salita, sa isang Diyos sumasamba. Halina sa banal ng tahanan, may isang dalangin, pagsama sa Diyos lagi, may isang awitin, si Kristo'y